And dati po akong OFW. May mga OFW ba dyan? Yes! Saan? Taas kamay! Ayun, ang dami. Okay. So, naalala ko before, umattend ako ng leadership convention. Sabi ni Upline RTD, kapag umattend ka ng leadership convention, magiging times 5 ang income mo. And nangyari yan sa akin. Okay? And first time ko na nagpa-picture ako sa leadership convention, nagpa-picture ako ng dream car ko na Mazda Miata. And binigay din yun sa akin. So ganun ka-powerful itong leadership convention na kailangan umattend ka talaga. Kasi dito ako nag-grow. As in, ito talaga, laking tulong talaga sa akin kung bakit ako matibay ngayon dahil sa leadership convention na to. Okay? Kaya napakaswerte mo na nandito ka ngayon. Palakpakan mo yung sarili mo. Okay? And of course, sa mga OFW leaders na nandyan ngayon nanonood ng live, napakaswerte mo kasi kami dati kailangan pa namin umuwi para maka-attend, makarinig ng mga ganitong training. Ikaw na nandyan ngayon sa live, advance ka na kahit nandyan ka sa ibang bansa is matuto ka na sa leadership. Okay? Ayan. So ready ka na ba? Yes! Ayan. So start na tayo. Okay. So yung topic ko is Mark of Leadership. Intended ko ito sa mga tao attaché or sa may mga leaders na tao attaché. So kung wala pa naman, at least kapag magkaroon ka na or magiging tao attaché ka na or magkaroon ka na ng mga leaders na tao attaché, alam mo na kung anong dapat mong gawin. Okay po ba yun? Ayan, start tayo. Okay, sabayan niyo po akong magbasa. Learn to follow instructions. A good leader does not only know How to make orders, but to also learn to follow instructions. As a result, to be a good leader, you must also be a good follower. Okay, so as a leader, hindi pwede na puro ka lang utos. Kailangan marunong ka ding sumunod. Okay? Kapag nagsisimula ka dito, kailangan meron kang attitude na yes upline. Copy upline, meron ka dapat JLLA. Good learning and listening attitude. Hindi pwede na mas magaling ka pa kaysa sa kay upline. Kaya ka minsan nahihirapan kasi sa simpleng rules, hindi mo masunod-sunod. Lahat na naging successful dito, lahat na lumaki ang network, lahat sila nag-humble down. Lahat sila sumunod sa mga taong nagturo sa kanila. Okay? So, if you want to be a good leader, you must also be a good follower. Kaya okay lang ba starting today, good follower ka muna? Yes! Okay lang ba starting today, mag-humble down ka muna? Yes! Okay, pakisabi sa katabi mo, be a good follower! Sa kabila naman, mag-humble down ka muna. Okay, may natutunan ba? Yes! Okay, next. Sabayan niyo akong magbasa. Kill your emotions. A good leader must learn to kill off their emotions. You cannot make prompt decisions when you are emotional. Chances are other people are suffering as much as you do. Okay, so as a leader, kailangan patayin mo ang emotion mo. Okay? So as a human being, we are not perfect. Meron talaga niyan. But in leadership, kailangan matuto kang kontrolin ang emotion mo. Okay? Hindi pwede or wag mong hayaan na ito ang magdikta sa mga decision making mo. Okay? May natutunan ba? Yes! Ayan. So bottom line, ang tunay na leader ay marunong kumalma sa gitna ng bagyo. Hindi niya pinapairal ang init ng ulo niya, sama ng loob, or galit sa pagdedesisyon. Tama ba? Okay, pakisabi sa katabi mo, no more drama. No more drama. Sa kabila naman, magpaka-leader ka. Magpaka-leader ka. Okay, may natutunan ba? Yes. Ayan, next topic. Pakibasa. Truth and character. A leader must have the force of character necessary to inspire others to follow him with confidence. Okay, so as a leader, kailangan nakaka-inspire ka. Pangalan mo pa lang, saludo na sila sa'yo. At kapag nakita ka nila, or pangalan mo pa lang, di ba?
saludo na sila sa'yo. At kapag nakita ka nila, sobrang inspired talaga sila sa'yo. For example, Upline Doc Art, nandyan sa likod, palakpakan naman natin. Okay, so isa na sa may-ari, BOD na, pero grabe, anytime, anywhere, malupit talaga ang service ni Upline Doc Art. Ayan, kaya napaka-respetado talaga. Another example, Upline RTD. Malupit ba yung CEO natin? Yes! Malupit ba? Yes! Maraming pinayaman, may standard, may panindigan, kaya ang ganda tularan. So bottom line, kung gusto mo na tularan ka ng iba, kailangan may dahilan sila para pagkatiwalaan ka. At magsisimula yan sa malinis at maayos mong pagkatao. May natutunan? Okay. Next, pakibasa. Take responsibility for your actions. A good leader must take responsibilities for their own actions. As a good leader, you must be able to accept both good and bad. Okay, so as a leader, hindi maiwasang magkamali tayo. Pero dapat, hindi tayo nagtuturo ng sisi sa iba. Instead, honest tayong tanggapin anuman yung magiging resulta ng ginagawa natin, mabuti man ito or hindi. Kaya minsan, hindi natin masisisi yung mga leaders natin sa ilalim. Bakit laging tulog yan? Bakit hindi humahataw yan? Bakit nag-games yan? Kasi, baka mamaya, ikaw as upline, ikaw as leader, ikaw kasama sa hub, ikaw din laging tulog. Ikaw din yung hindi humahataw. Ang sabi mo sa mga leaders mo, hataw tayo guys, pero ikaw as upline, as leader, tulog ka naman. Ikaw kasama ka sa hub, ikaw na yung pinakatuktok, ikaw pa yung nag-games, ikaw pa yung mas pasimuno sa scatter. Tama ba? Kaya hindi natin masisi yung mga leaders natin sa ilalim. Okay? Kaya okay lang ba starting today, mag-matured ka na? Yes. Okay lang ba starting today, magsipag na tayo? Yes. Okay, pakisabi sa katabi mo, huwag ka nang maglaro. Sa kabila, ikaw din. Okay, may natutunan? Okay, next. Face your problems. Sabayan niyo ako. A good leader must be able to face your problems. If there are an issue or a problem at hand, face it. By overcoming your problem and issues, you become a stronger person for it. Okay, so as a leader, hindi maiwasan na may mga problem at isyong darating. Tama ba? Pero kailangan as a leader, kapag may problem, harapin mo. Huwag mong talikuran. Solusyonan mo. Kasi the moment na masolusyonan mo ang bawat problema, you become a better person. And believe me, kapag problem solver ka, kaya mo magpalaki ng grupo. Tama ba? Ayan. So, bottom line, ang tunay na leader ay hindi nagtatago sa problema. Kundi hinaharap niya ito para matuto, para tumibay at makapagpatuloy. Okay po ba yun? Yes. May natutunan ba? Yes. Okay, next topic. Face facts. Sabayan niyo ako. To be a leader, one must be able to face facts. If the facts are that some rations have been damaged, then there is less food to go around. A good leader must be able to accept this fact and move on from it. Okay, so as a leader, kailangan marunong kang humarap at tumanggap ng katotohanan. Let's say for example, yung grupo mo namigay ng rasyon. And during sa pamimigay, kinulang. Hindi nabigyan lahat. Anong gagawin mo as a leader? A. Uuwi na lang. B. Pagalitan yung namimigay. C. Gumawa ng paraan. Anong gagawin mo? Anong gagawin mo? Okay, so as a leader, kailangan gumawa ka ng paraan. Hindi mo na kailangang mag-emote. Hindi mo kailangang magalit dun sa namimigay. Gumawa ka ng paraan para mabigyan or ma-providean lahat. Okay po ba yun? Yes. So bottom line, kailangan gumawa ka ng paraan, hindi mo na kailangang magtaktak or marami pang sinasabi sa mga leaders. May natutunan? Yes. Okay, next. Learn to prioritize. If you do not know how to prioritize, then your leadership would be at stake. Some things can be done, some things cannot be done, some can be done right now, some can be done after a requirement is met. Okay, so as a leader, you must know how to prioritize.
and dapat organize ka. Okay? So let's say for example, as a leader, kailangan alam mo kung ano yung importante, kung ano yung urgent, at kung ano yung pwedeng ipagpaliban. Let's say for example, meron ka ng schedule bukas, kumuha ng pera, magpadala ng package, magpamanicure, magpapedicure, may date ka pa. Then biglang nag-announce ng meeting yung upline mo, we have emergency meeting bukas, 5 p.m. So anong gagawin mo as a leader? Siyempre gawin mo na mas maaga, kumuha ka ng pera ng mas maaga, magpadala ka ng package ng mas maaga kasi yun ang importante para makapag-attend ka ng meeting ng 5 p.m. kasi yun ang urgent. Pag sinabing urgent, pag sinabing meeting, kailangan drop everything. Drop everything. Dapat uma-attend ka kasi pag sinabi ng upline, drop everything, meeting, importante yan. Okay? And then yung pawanicure mo, pag-pedicure mo, may date ka pa, pwede na yan ipagpabukas. Okay po ba yun? Yes. Ayan. So bottom line, ang tunay na leader ay hindi lang masipag, kundi alam niya din kung saan dapat unahin ang sipag niya. May natutunan? Yes. Okay. Next, sabayan niyo ako. Take initiative. A good leader must learn to take charge. Come on, if the situation calls for it. Step up and take charge, for without someone taking charge, then the task available may not be finished. Kumain kayo, di ba? Yes. Okay. So as a leader, you must take charge or take command. Let's say for example, during CSEL, magsistart na yung CSEL, ang speaker hindi pa dumating. Anong gagawin mo as a leader? Mag-initiate ka na, mag-step up ka na. Since marunong ka naman magsalita, since speaker ka naman, huwag mo nang antayin na may magsabi sa'yo. Ikaw na mag-initiate, na ikaw yung mag-talk kahit walang may nagsabi sa'yo. Kahit hindi ikaw yung naka-assign. Okay? Bottom line, minsan hindi mo kailangan or hindi sa lahat ng oras may magsasabi sa'yo or may mag-uutos sa'yo. Minsan kailangan mong gumalaw, kailangan mong kumilos kahit walang may nagsasabi sa'yo. May natutunan ba? Okay. Next. Pakibasa. Kumain kayo, di ba? Oh, pakibasa. Learn to follow, learn to delegate. A good leader must learn to delegate. You are doing enough by commanding the situation. You need to do what according to their skills. You cannot do things alone. Remember to delegate. Okay. So as a leader, kahit gaano ka pa kagaling, aminin natin na hindi natin kayang mag-isa. Tama ba? Ayan. So kailangan as a leader, talent manager ka. Alam mo kung ano yung mga talent and skills ng mga leaders mo sa ilalim. At kapag nagde-delegate, kailangan nabibigay sa tamang tao ang task na nababagay sa kanila. And with that, mag-feel nila na belong sila sa team. Okay? Pag ganun, magiging smooth ang takbo ng grupo mo and makuha mo po ang cooperation ng buong grupo mo. Okay? So bottom line, ang tunay na leader ay hindi lang gumagawa, kundi nagpapalago din po ng mga gumagawa. Yes! May natutunan? Yes! Okay. Next. O, sabayan niyo ako. Learn to trust in others and their abilities. A good leader must learn to trust their peers and their abilities. If you cannot trust them, there is no point in taking command of those who do not trust. Okay. So as a leader, kapag nagbigay ka ng trust, kailangan may tiwala ka din. May tiwala ka din na kaya nilang gampanan yung task na binibigay mo. Kasi useless yung pagbigay mo ng task sa mga leaders mo kung wala ka namang tiwala. Tama ba? Okay, pakisabi sa katabi mo, kailangan may tiwala ka. Okay, next. Take responsibility for indirect actions posed by your peers. Sabayin niyo ako magbasa. A good leader must be able to take responsibility for actions posed indirectly by their peers. Then they are responsible indirectly for the actions. Okay, so as a leader, kailangan you must take responsibility kahit hindi ikaw ang gumagawa. Okay, let's say for example, shipment ng package, integrity problem. Kapag may pagkukulang sa isang team at ikaw ang leader, hindi mo pwedeng sabihin, wala akong kinalaman dyan.
part ng responsibility mo na dapat alam mo na tama or gumagawa sa tamang pamamaraan yung mga leaders mo sa ilalim. Kaya kahit hindi ikaw ang gumagawa, responsibility mo yon. Let's say for example, nagkaroon ng integrity problem yung leaders mo. Di ba kapag pinatawag sa office, kasama ka as upline kahit wala kang alam? Tama po ba? So part kasi ng responsibility mo na tama, na gumagalaw sa tamang pamamaraan yung mga ilalim mo. So bottom line, ang tunay na leader ay hindi lang dapat namumuno, kundi tumatanggap din ng pananagutan sa sarili at sa buong team. May natutunan ba? Okay. Next. Be a good listener. Babasa. A good leader must learn to listen by listening to your peers. You can find out A lot about them, their needs, and their skills. Okay. So as a leader, kailangan marunong kang makinig. Sa meeting, hindi pwede na 2 hours ng meeting, ikaw lang palaging nagsasalita. Diba? Diba sa meeting, nagsasalita muna lahat ng leaders? Tama po ba? Nagsalita lahat? Okay, so kailangan marinig mo or kailangan na una mo nang magsalita yung mga leaders. Okay? Kapag narinig mo na, kapag nagsalita na yung mga leaders, dyan mo malalaman kung ano yung mga problem at sitwasyon nila. At dun sa pakikinig mo, dyan mo pa malalaman kung ano yung mga talent and skills ng mga leader. May natutunan ba? Okay, pakisabi sa katabi mo, makinig ka. Lakasan mo. Okay. Next. Pakibasa po. Care about your peers. A good leader must care for their peers. If something is wrong, then you must be there for them. If no one is there for them, you cannot lose them to their problem. Okay, so as a leader, kailangan alagaan mo, pahalagahan mo yung mga leaders mo sa ilalim. For example, isa sa kanila yung may problem. Kailangan as a leader, maramdaman ka ng leader mo. Kailangan kausapin mo. Kasi the moment na hindi mo kakausapin yung leader mo na may pinagdadaanan, pwedeng lalamunin sila ng problema. Pwedeng mawala sila sa team. Okay? Kaya kailangan as a leader, hindi pwede na hindi ka maramdaman. Kailangan maramdaman ka. Kahit sa up and down na pinagdadaanan nila, kailangan maramdaman ka. Nararamdaman ka ba? Yes. Okay. Next. Tulungan niyo ako magbasa. Be calm at all times. If unable to do so, really make decisions, speaking to someone else. A good leader must remain calm at all times, for without calmness, the task may not be done correctly. A good leader must learn to spot that they are yet human and cannot remain calm at all times. Okay, as a leader, kailangan panatilihin mo ang sarili mo na kalmado ka sa lahat ng oras. Okay? Kasi kapag mainit ang ulo mo, malaki ang chance na hindi magiging maganda ang resulta ng mga desisyon mo. Pero kailangan nating tanggapin na tao lang din tayo, na minsan hindi din tayo kalmado. Pero dapat may tiwala ka sa leaders mo or pumili ka ng leader mo na capable magdesisyon dun sa grupo mo. Okay? Ang ibig dito sabihin, huwag mong ipilit or huwag kang magdesisyon kapag hindi stable ang emotion mo or hindi ka kalmado. Kasi kapag pinilit mo na magdesisyon ka na hindi ka kalmado, iba ang mangyayari sa grupo. May natutunan ba? Yes. Okay. Next. Look for alternate solutions for probable scenarios. Sabayin niyo ako. A good leader must be able to find alternate solutions to occurring problems. A good leader think ahead of possible problems that may occur so that no more problems will arise. Okay, so as a leader, kailangan advance ka mag-isip. So let's say for example, dito sa leadership convention natin, okay, kapag merong isa sa amin na mga speaker yung hindi makapagsalita, biglang sumama yung pakiramdam. Meron yan dapat solusyon or merong mga backup. Ganun dapat as a leader. Hindi pa nangyayari, meron ng solusyon. Naiisip na what if
mangyari to, naka-ready na. Ganun dapat as a leader. So bottom line, ang tunay na leader hindi lang naka-base sa plan E. Meron yan plan B, meron yan plan C. Na kapag hindi pa nangyari, meron na agad naka-ready na solusyon. So another example, di ba pag bagyo? Pag in-announce na may bagyo, di ba sa province, nag-ano na yan? Nagbili na ng mga pagkain, ng mga bigas, nagre-ready na. So ganun dapat as a leader, kumbaga nagre-ready na. Advance ka dapat mag-isip. Hindi pa nangyari, nagawa mo na yung possible na mangyari. If ever na mangyari. Okay ba yon? Yes. May natutunan? Yes. Okay. Next. Ask questions. A good leader must learn to ask questions about everything. How do you expect to know stuff if you don't ask? Okay, so as a leader, kailangan marunong kang magtanong. Kung ano yung hindi mo naintindihan, kung alin doon yung hindi malinaw sa'yo. Kasi baka mamaya sa pagtatanong mo, yun na lang yung kulang. Yun na lang yung kulang para lalaki yung grupo mo. Yun na lang yung kulang para lalaki na yung income mo. Okay? Kasi for example, sa PMS, or merong mga leaders, merong mga hovers na naghahakot talaga siya ng pay-ins. Marami siyang package. Ang laki ng income niya. So ikaw na medyo inalat ngayon, magtanong ka. Kasi baka yun na lang yung kulang. Or yung ginagawa mo hindi pala effective. Kaso lang hindi ka nagtatanong. So kailangan marunong kang magtanong dun sa tao kasi baka mamaya yun na lang yung kulang ang pagtatanong mo para makapag-create ka na din ng malaking grupo. Okay pa ba yun? O, pakisabi sa katabi mo, magtanong ka. Okay, sa kabila, ikaw din. Lakasan mo para magising. Okay, next. O, sabayan nyo ako. Apologize and accept consequence when you are in wrong. A good leader must learn to apologize and accept any occurring consequence if they are found in the. If you do not do so, then your peers will learn to not take responsibilities as well. Okay. So as a leader, kailangan okay. Okay. So kailangan as a leader, kapag nagkamali ka, kailangan marunong kang humingi ng tawad. Okay? At dapat tanggap mo kung ano yung magiging kapalit at parusa kapag napatunayang may pagkakamali. Okay po ba yun? Yes. So for example, nag-away kayo ng leaders mo. At alam mo naman sa sarili mo, may mali ka. Ano nga ba namang maghingi ka ng sorry? Tama ba? Ano nga ba namang maghingi ka ng sorry para magiging okay ang lahat? Lagi mong tandaan, hindi kawalan sa pagkababae mo, hindi kawalan sa pagkalalaki mo ang paghingi ng sorry. Tama ba? Okay. May natutunan? Okay lang ba starting today kapag hindi kayo okay ng upline mo, hindi kayo okay ng leaders mo, or may mga taong nagkamali sa'yo, okay lang ba patawarin mo na? Okay lang ba mamaya maghingi ka na ng sorry? Kasi baka mamaya yun ang nagpapabagal sa'yo. Yun ang nagpapahirap sa'yo. Bakit hanggang ngayon hindi ka pa nakapag-create ng grupo? Tama ba? Baka mamaya yun kasi ang bit-bit mo hanggang ngayon, kaya ang bigat mong makalipad. Okay po ba yun? Kasi hindi kawalan yung sorry. Sorry na lang pala yung kailangan para bibigyan ka na ng 6 figures per month Tama ba? Okay. So okay lang ba pakisabi sa katabi mo, magiging ka ng sorry? Okay. Next, pakibasa. Kailangan mataas yung standard. And wala tayong ibang sinusundan na standard. Kundi, ito yon. Okay? O, pakibasa nga. Okay, pag sinabing essentials, importante ba? Yes! Importante. So, ang nakalagay dyan, top 5 essential to success. So, ibig sabihin, napaka-importante para sa pag-success natin. Okay? So, first, remove excuses. Okay lang palakpakan mo yung sarili mo? Palakpakan mo. Palakpakan mo ng malakas. Okay? Kasi, nandito ka. Ibig sabihin, hindi ka nag-excuse. Alam ko yung iba medyo
wala pa masyadong mga pay-in, pero gumawa ka ng paraan, nandito ka. Palakpakan mo ulit yung sarili mo. Okay? Kaya okay lang ba lahat na nandito ngayon, palagi na to? Every year na to? Hindi ka dapat nawawala? Drop everything? Okay. So as a leader, tanggalin mo na yan, yung anxiety sa katawan mo. Okay? Kasi minsan, yun ang nagpapabagal sa atin. Nagbibigay na sana sa'yo yung malaking grupo, kaso lang nag-e-excuse ka eh. Okay? Nag-e-excuse ka. Dapat kung gusto mong yumaman, dapat drop everything. Diba sabi nga ni Upline Sunny, patay kung patay, total? Okay, nagsabi niya. Okay? O, next, control your emotions. O, ito napaka-importante. Maraming nawawala dito dahil sa ganito. Sa emotion. Ang sabi naman dyan, control eh. Hindi naman sinabing tanggalin. Lahat tayo may emotion naman, pero kailangan nakokontrol mo. Dapat mabilis ka mag-move on. Ano sabi ni Upline Janabi? Dapat 1 minute move on. Dapat nakaka-move on ka na. Kasi ang mga sitwasyon na nangyayari sa atin or na-experience natin, hindi naman natin kontrolado yan. Ang pwede lang natin kontrolin, walang iba kundi sarili natin. At lagi mong tandaan, kapag nag-emote ka, talo ka. Okay? Kasi mabagal, kahit anong hataw mo, kahit anong puyat mo, pag nag-i-emote ka, wala, mabagal talaga eh. At saka minsan, kaya ka-emotional hanggang ngayon, kasi ang circle mo hanggang ngayon, mga emotional. Kaya dapat, this year, it's time na, kung walang ilang years ka na, ilang months ka na, walang pagbabago dyan sa'yo, it's time na mag-change ka ng circle mo. Kasi baka mamaya, yun ang kailangan. At lagi mong tandaan, ang emotional garbage, ang garbage nilalagay sa tamang basurahan, hindi tinatanggap ng tao. Okay? O next, improve your communication. As a leader, kailangan malupit ang communication. Mas lalong lumala kasi nawala yung Facebook. So WhatsApp na dumami na, kaya mas lalo. Pero dapat since matagal na tayo nag-WhatsApp or kung anong mga apps, kailangan na-i-improve natin yung sarili natin. Kaya ba yon? Lalo pag sa Android, hindi pa naman makita sa WhatsApp kung sino yung nag-send. Okay? Pag may announcement, copy. Ganun. Dapat talaga. Ang napaka-importante sa communication, kailangan marunong kang makinig. Kailangan marunong makinig. Okay? Hindi mo kailangan hindi na kailangan maraming satsat. Napaka-importante yung pakikinig. Yun ang importante sa communication. Ano pa? Be on time every time. Napaka-importante. Sabi nga ni Upline RTD, pag na-late ka ng 1 minute, 1 year yung delay ng pagyaman mo. Okay? Kaya dapat, on time tayo palagi. O, sa leadership convention, sino yung on time nagbayad? Okay? Ayan. So, practice natin ahead of time. Ahead of time. Kaya minsan delete eh. Gusto lang natin maging successful. Bibigyan ka na sana ni universe ng grupo ngayon eh. Kaso lang sablay eh. Kung kailan paalis na, saka pa nagsabi kay Upline na sasama ako. Diba? Ayun. Kaya okay lang ba ibahin natin yung kultura ng UAA? Dapat ahead of time? Kailan yan mag-start? Okay, ngayon daw up. Oh, ahead of time. Ganun. Be on time every time, ahead of time. Okay, next. Protect your integrity. Okay, ito napaka-importante. As a leader, kailangan maayos, malinis, transparent ang integrity natin. Okay po ba yun? Yes. Ayan. Kasi, yung natin eh, sa ginagawa natin, sa negosyo natin, napaka-importante yung trust. Kaya kapag masira yung trust, yung tiwala, mahirap nang ibalik eh. Okay? Kaya kailangan ingatan natin. For example, inauthorize ka ng upline na pwede kang mag-receive ng pera. Ibig sabihin, ang upline mo may tiwala sa'yo. Kung kailangan, kung binigyan ka ng tiwala, huwag mong sirain ang tiwala na binibigay sa'yo. Okay ba yun? Kasi mahirap eh. For example, nagpadala, may sukli na 200 pang shipment. Hindi na napadala yung package. 200 pa lang sumablay ka na. Paano ka bibigyan ng milyon kung sa 200 pa lang na-damage ka na? Tama ba? Package pa lang hindi mo mapapadala. Paano pag bibigyan ka ng 100 package? Paano mo ipadala? Kasi sa isa pa lang hindi mo napadala. Tama ba? Yes. O ano pa? Nag-commit na sa iba. I-mindset mo pa. Di ba? Pareho lang tayo elevate.
Pagtulungan tayo. Pag na-mindset tayo, i-ano mo na. Diba? I-inspire mo na. Hindi yung i-ano mo pa, gagawin mo ang lahat mapunta lang sa'yo. Kaya, nag-VIP na, natulog naman. Diba? Ganun yun. Pag pinipilit mo hindi sa'yo, hindi mo kailangan kasi ipilit yung sarili mo. Okay po ba yun? Okay. So, huwag kang papayag na kung kailan matagal ka na, kumita ka na, sumablay ka pa sa integrity. Ang tagal-tagal mo na, saka ka pa palaging late. Kasi ano ka na, VIP ka na eh, masyado ka ng familiar kay upline, kaya okay lang na malate ka. Ganun na yung nangyayari. Ano pa? Kailan matagal ka na, hindi ka na nagsisi ng mga message. Sumablay sa communication kung kailan matagal na. Dati nung bago pa lang, hindi naman. Mabilis mag-reply. Ano pa? Ang tagal-tagal mo na hanggang ngayon, emotional ka pa rin. Diba? Ay, hindi ka nakakausad. Ano pa? Kung kailan matagal ka na, saka ka palaging nag-e-excuse. Dati, isa lang yung sapatos mo kahit umulan, uma-attend ka ng meeting. Ngayon, ang dami mo ng sapatos, sabi mo mabasa. Kung kailan marami ka ng damit, saka ka pa nag-excuse na maglalaba. Dati naman, 2 lang yung damit mo. Yun. Kaya i-check natin yung sarili natin, baka doon tayo sumablay. Na kung kailan tayo tumagal, saka tayo sumablay sa top 5. Okay po ba yun? May natutunan? Yes. Okay, next. Sabayin niyo ako magbasa. Be prompt to praise, only give credit to those who have helped you in any project. It is well known that those persons are most successful na leaders mo na gumagawa ng task. Okay? Yung mga tumutulong sa'yo sa mga project and activities nyo sa team, dapat ina-acknowledge mo yan. Dito sa UEA, ang ginagawa natin, nare-recognize natin yung mga nagsipag. Diba? Dun sa BMS, yung mga nagsipag sa isang buwan. Kahit mga simpleng task lang yan. So for example, sa freshman lang yan. Ang laki pa rin ng part ng leader mo na yun. Bakit naging successful ang event yun? Kaya kailangan marunong ka mag-acknowledge. Di ba po sa closing remark, laging sinasabi, laging pinapasalamatan lahat ng nag-organize kasi hindi magiging successful ang isang event kapag wala yung isa na gumawa, kahit maliit lang yan. Okay? Kaya kailangan marunong kang mag-acknowledge. May natutunan? Okay. Next, sabayan niyo ako. Leaders never shout. Many people think they are superior when they are sarcastic, make others look foolish by ridicule. Sit down with the offending party and find out the cause for bad behavior. They give orders with fairness and decision. Okay, so as a leader, hindi mo kailangang sumigaw. Okay? Hindi mo kailangang ipahiya ang leaders mo. Lagi mong tandaan, tunay ka na leader, hindi ka diktador. Okay? Yung mga leaders mo, hindi mo yan implikado. Hindi mo yan tauhan para sigaw-sigawan. Hindi mo yan tauhan para ipahiya sa maraming tao. Kapag nagkamali ang leaders mo, kausapin mo. One-on-one. By heart. Papaintindi mo sa kanila. Kapag ganun ka as a leader, mas ma-appreciate ka ng mga leaders mo. Okay? May natutunan? Okay. Next. Make few promises and keep. Alakasan nyo kay last na to. If you can keep your words. So make promises firmly, but keep them faithfully and loyally. When you are not sure of being able to do something, use non-committal phrases. Okay, so as a leader, mawawalan ng tiwala ang leaders mo kapag wala kang isang salita. Let's say for example, in-invite ka sa isang event. And during that event, meron ka ding ibang schedule. Okay? So as a leader, kapag hindi ka makapunta, sabihin mo dun sa nag-invite sa'yo, Rob, hindi ako sure kung makakarating ako. Kung hindi man ako makakarating, bawi ako next time. Huwag kang mag-promise. Kasi kapag nag-promise ka at hindi mo naman tinutupad, hindi ka naman nakapunta, next time, hindi ka nai-invite. Kasi wala na silang tiwala sa'yo. Okay po ba yun? Yes. May natutunan? Yes. Pakisabi sa katabi mo, huwag kang mangako. Okay, may natutunan ba? Yes. Ayan, so,
Tapos na po ako. I hope na marami kayong natutunan na pwedeng mai-apply nyo sa sarili nyo at baka ito na lang talaga yung kulang na sasabog ka ngayong 2025. So yun lang po. Thank you!